Honor, Senator Risa. Salamat po, Mr. Chair. Unang-una na po, maraming salamat po at mabuhay sa Department of Justice, sa Law Enforcement, sa National Bureau of Investigation, sa PAOK, at iba pang mga ahensyang tumulong, Bureau of Immigration, tumulong para makamit ang hustisya sa kasong qualified human trafficking laban kay Guo Huaping, alias Alice Guo, at mga kasabwat niya sa Pogo sa Bamban. Salamat po at mabuhay po sa inyo. Sa wakas, hinatulan siyang guilty at pinarusahan ng habang buhay na pagkakulong. Pwede niyo po ba, Mr. Chair, para sa Secretary at ating mga otoridad, ilahad pa ang ibang mga detalye dito, Mr. Chair? Well, Senator Risa, alam naman ho natin na yung Committee on Women under your leadership, ito po talaga ang nag-pursue nitong kaso ni Guo Huaping aka Alice Guo, at yung committee ho ng committee po ninyo na inyong pinamumunuan, ito ho talaga ang nag-drill down sa mga detalye at nagbigay po ng mga information sa mga agency natin kung ano po yung kanilang titignan. At ito po ay isang napakagandang halimbawa ng pagtutulungan ng Senado at ng Executive at ng interagency collaboration ng Executive, kasi nagtulong-tulong yung Presidential Anti-Crime Commission, yung NBI, yung Bureau of Immigration, of course, Department of Justice. So ito po yung isang halimbawa ng pag-ahensya ay nagtulong-tulong, nag-collaborate, including the Senate. Maganda po ang magiging resulta. No? So yun po yung nakita ho natin dito. But for the details, let me just get some more details po. Opo, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. So, Mr. President, ang naging hatol kay Guo Huaping ay qualified human trafficking, which is non-bailable. At meron pa ho siyang mga kaso, according to the DOJ, on the money laundering aspect. Kasi nga, napakalaki pong pera ang pumasok sa sistema ho natin at ginamit niya ito sa pagpapatayo po ng Pogo Hub sa Bamban. Meron pa rin mga cases on forfeiture ng mga assets related to the Bamban Pogo Hub. So yan po ay pinupursue rin ng DOJ. At yung graft and corruption. So hindi lang po si Guo Huaping ang tinitignan ng DOJ, kundi yung iba pang mga opisyal na nag-connive, no? Dito po sa mga permits na ibinigay po sa Pogo Hub sa Bamban. So ito po yung mga cases na still pending with the courts and also with the DOJ. So in a nutshell, yun po yung mga ano. Salamat po, Mr. Chair. At kaugnay nga po ng forfeiture ng assets, masaya din po ako na kasama sa desisyon ang forfeiture sa gobyerno ng Baofu Compound na nasa 6 na bilyong piso ang halaga. At ang chair mismo ang nagkuwenta ng ganitong halaga habang sinasagawa po natin ang investigasyon noon. So ang mga lupa, mga gusali na ginamit at nakuha sa paggawa ng krimen ay kumpiskado. At dapat lang naman po, Mr. Chair, hindi pwedeng gagawa ng mali at kikita, tapos kanila pa rin.
So, agad-agad po ba yung magagawa, Mr. Chair? Kahit pa kung sakali magkaroon ng MR o appeal, Mr. Chair. Isa sa mga mahalagang forfeiture, Senator Risa, ay yung forfeiture ng kanyang iba pang mga assets. If you remember, na-declare na rin siya ng Tarlac Court na hindi ho siya Pilipino at marami ho siyang mga ari-arian na sa pangalan niya, no, as declared in her SALN at yung iba pang hindi naka-declare. So yun rin po ay fino-forfeit ng gobyerno dahil Pilipino lang ang bukod tanging pwedeng bumili at ilagay sa pangalan nila itong mga lupain, no? Pero obviously sa kanya linagay niya sa pangalan niya. So yun naman po ang mga kasong nakapending pa sa DOJ at hinahabol rin ng gobyerno. So, at magkaroon man ng motion for reconsideration o appeal, gaano po katagal bago ma-forfeit nga yung mga tinukoy na assets in favor of government, Mr. Chair? Mahirap pong ma-estimate, no, itong yung timetable dahil naka-file na ito sa judiciary at ito ay dinidinig na sa judiciary. Pero minomonitor po very closely ng DOJ itong mga kaso nila dahil importante hong itong kaso na ito ay considered high-profile case at sinisigurado nila na nakatutok po ang DOJ sa pagre-representa ng gobyerno. Salamat, Mr. Chair. At salamat sa patuloy na pag-monitor din ng ating mga otoridad dun sa progress, dun sa pag-forfeit at pagpapasakamay ng gobyerno ng mga tinukoy na assets. Dahil maalala po natin sa isang probisyon ng ipinasa nating AFASA law at pati po yung isang probisyon na isinama po natin sa kapapasalamang na Anti-POGO Act ay meron dong prinsipyo at may provision tungkol sa paggamit din ng gobyerno nung ilang bahagi ng mga assets na iyon alang-alang sa rehabilitation ng mga victim survivors. So maganda pong consistent din sa prinsipyo ng restorative justice na naka-embed dun sa marami-raming mga batas na isinusulong o ipinatutupad sa ilalim din ng pagmomonitor din ng DOJ, Mr. Chair. The Secretary committed to send the Senate and Her Honor an extensive report. May mga bagay lang na hindi nila masabi because nasa korte na po. But they take note of the importance of the forfeiture action by the government. Dahil through the hearings na kinundak ko natin, nakita natin daming ari-arian, no? Declared and also undeclared. At yun po ay hinahabol naman po ng gobyerno ngayon para magamit yung assets at kung ano pa ang pwedeng maibenta, magbigay ho yan doon sa mga biktima ng human trafficking. Salamat, Mr. Chair. At pagpapasalamat ko rin po yung extensive report na ibabahagi ng DOJ sa atin sa pamamagitan ng Chair. And of course, yung mga assets na lumitaw ng investigasyon natin, hindi lamang doon sa Baofu. May ibang lugar pa, pati ibang lalawigan, halimbawa sa Pangasinan na di umano jointly owned sa iba na mga personalidad o resource persons na dininig po natin nung panahong iyon, Mr. Chair. At kung sa huli, kung sakali, kani-kanino po iyan mapupunta yung mga assets na iyon at saan gagamitin kung sakali? Meron na po bang napoproject ang DOJ, Mr. Chair? So pupunta ho yan sa, pag na-forfeit na ho ng gobyerno, pupunta ho yan sa National Treasury. And the National Treasury will be the custody of those assets. Okay. The custodian of those assets. At nakikinikinita na po ba ng DOJ kung saan gagamitin yung mga assets na yun once nasa kamay na ng National Treasury, Mr. Chair? Wala pa hong desisyon kung saan po gagamitin yung assets. May mga usap-usapan before
I remember during the height of the investigation na pwedeng gamitin as hospital or pwedeng gamitin as school. In fact, I remember the AFP was also looking at that. Baka pwedeng gawing training facility or barracks. But wala pang definite kung saan pong gagamitin. Okay. Susubaybayan na lang po natin, Mr. Chair. Importante po. At kung pati bukod sa mga ospital, mga eskwelahan, napaka-importante din po natin sa atin dito sa Senado ngayong budget plenaries, kung training facility din, I think importante din dahil naalala ko po, kaya po natin sinimulan tignan din yung possible espionage angle nung pogo sa Bamban ay dahil sinabi po ng ating mga authorities noon na meron silang natanggap ng mga impormasyon na kanilang iniimbestiga kung listening post din ba daw ng ibang bansa ang Baofu at dun ba daw nagmula ang ilang mga cyber attacks, hacking attempts ng isang dayuhang bansa laban sa mga government websites natin, Mr. Chair. So, salamat po. Okay, ibang mga kaso kay Alice Go, nabanggit nyo na po, Mr. Chair, money laundering at graft and corruption pa. Kumusta